Alam mo, matagal kong naririnig tong bagay na to eh. Kasi nga, may mga babae na madalas po na nagre-reklamo. They're always complaining that they already encountered a lot of bad boys. Right? Instead of nice guy. Pero ito po sa episode na ito, mas maganda na malaman nyo na rin, right, kung bakit nga ba parami yung mga bad boy. At ako isa dyan na tinutukoy ko rin, yung isa dyan na mayabang na nagpuproduce din ng mga bad boy. Right? Well, hindi nga naman natin masisisi yung tao na mataba. Right? Kung bakit ang turo niya sibak ng sibak. Kasi nga, syempre siguro nasaktan din siya. Ginamit din siya. Hindi tumatalab yung paniniwala niyang blue pill dati. Nung nalaman niya yung red pill, nasobrahan naging fuckboy siya. Sa magandang araw ng mga Red Pill community, welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok podcast. If you like this kind of content, don't hesitate to hit that follow button. Like, subscribe, and support the Red Pill PH. Without any further ado, let's get started, alright? Alright, bakit po parami ng parami ang bad boy? At ito yung laging kinocomplain ng mga kababaihan. Well, sinabi ko na po at paulit-ulit ko pong sinasabi na hindi man perpekto po yung ating society. Siyempre, tao tayo, hindi po tayo anghel. May mga talagang bad boy rin talaga na natural. Kasi nga po ito po madalas yung hindi po nagabayan din ng magulang. Habang lumalaki po sila o napapasama sila sa mga barkadahan nila na mga manyakis din, mga loko rin, malamang na-adapt din nila yun. Pero majority naman dyan is yung mga lalaki na naturuan naman ng tamang asal. Right, habang lumalaki. Ito yung mga lalaki na tinuruan sa blue pill na paniniwala. Alright? So I hope klaro po tayo dun. Yung mga bad boy po na ito po yung mga lumaki na hindi masyadong nagabayan ng magulang ng tama. Kaya na-adapt nila yung hindi pagiging respectful sa babae, yung pagiging manyakis. Pero most of the time, yung mga majority ng lalaki, sila yung mga naturuan ng good manners and right conduct. Right? Pero sad to say, na hindi umiepekto yung kanilang mabuting kalooban, yung kanilang desente na katauhan. Kasi nga, walang challenge yun para sa babae. Walang mystery. And may mga time pa na kahit chad ka, gwapo ka, pag nice guy ka, wala friendzone ka pa rin. Alright? Yan yung talagang balance na katotohanan. Ngayon, yung mga bad boy po, ito po yung mga talagang ugali ng mga kanto, ng mga walang respeto sa babae, na hindi mga figure out ng babae. Then that create mystery and challenge. Remember, ang isip ng babae is their psychology, their female psyche is always chasing the things that are mysterious, dark, and unpredictable. Psychology po yan ng babae. Wala kang magagawa dyan, alright? Now, kaya madalas sabihin ng mga babae, pag tinanong mo sila bakit bad boy ang gusto ng babae, it's just because pare-pareho sila na isasagot sa'yo. Karangalan ng babae ang mapagbago niya ang bad boy. Pero pag-uusapan is psychology. Female brain is always chasing the things that are running away from her. She always chasing the mysterious thing. Kasi wala nang challenge kapag nice guy ka. So meaning, hindi sila yung nagdidesisyon sa sarili nila. Ang kumukontrol sa kanila ay yung sarili nilang psychology. Remember, hindi lang yan biology ng babae na female nature na nandun sa good genetics. Pangalawa niyan is yung psychology ng babae. So, kailangan mong ipasa yung dalawa na yan. Alright? Ayun, back sa topic. Bakit nga ba lahat ng nai-encounter ng babae, madalas sinasabi nila, walang matinunggay? Well, bakit nga ba? Right? Bakit nga ba? It's just because simple po. Sa dual mating strategy, ang laging pinipili madalas ng babae yung mysterious, right? Or even chuds, good looking, and just to make it simple, yung mga top tier na mga lalaki. Ngayon, itong mga blue pillar na to,
itong mga nice guy na to, hindi tumatalab yung itinuro ng magulang sa kanila. So, pahiya sila, tablado sila. Kung makikita nila, yung ganun, meron nga mas gwapo pa sila, pero yung iba, na pangkaraniwan lang yung muka, magaganda yung jowa. Bakit nagkakaganon? Kasi nga, hindi tumatalab yung itinuro ng magulang sa kanila, yung napapanood nila sa romantic movies at napapakinggan sa love song. Kasi hindi po nagre-respond ang babae sa mga bagay na nandiyan na sa harapan nila. Yan pa ulit-ulit kong sinasabi. A female brain is always seeking the things that are mysterious and running away from them. They love challenges. So mawawalan po sila ng interest kung wala nang something new. Nakuha na nila yung lalaki at sunod-sunura na yung lalaki. You are pushing her away. That's the shortest answer. Now, ang nangyayari kasi niyan, dahil hindi yun tumatalab, ito nalalaman ng mga lalaki yung totoo. So, ang gagawin nila, papatayin nila yung nice guy sa sarili nila. Kasi nga, hindi siya tumatalab. At the same time, pinagtatawanan lang siya. Ginagamit lang siya. Right? Ano pa? Pinapaasa. Ginagawang tagapaglingkod. Right? So, ang gagawin niya, wala nang logic dun Papatayin niya sa sarili niya yung nice guy. Tutularan niya ngayon yung ginagawa ng mga bad boy. So, that means time by time, may bagong pinapanganak na bad boy. May bagong nakukonvert na dissenting guy, na nice guy into bad boy. So, kumakapal yung populasyon ng mga bad boy. So, nalalaman nila na hindi pala doon nagre-respond at, nagiging interesado yung babae, pinapatay nila sa sarili nila yung pagiging mabuti. Napapalitan yung pinapanganak sila sa masama na katauhan. Sa fuckboy, sa babaero, yan. Bakit? Kasi nga unequal yung distribution ng appreciation. Ito po yung aking hypothesis na ilalabas kong libro. Ito po yung original work at teorya ko at hypothesis ko na meron po akong pag-aaral at ebidensya. Ang teorya ko na unequal distribution of appreciation. So, wala pong pwedeng manggaya niyan at hindi niyo yun pwedeng gayahin dahil iyan po ay original po na aking pinaka-thesis, hypothesis, kumbaga. So, abangan po ninyo yan. Yan po yun. Right? So, hindi po equal yung distribution ng appreciation dahil babae lang na-appreciate. Wala namang nakaka-appreciate sa lalaki kasi nga, hindi ibababa ng babae yung pride niya. Alright? So, lalaki ang laging approacher, admirer. So, ang gagawin niya, papatayin niya yung nice guy na katauhan niya. Magtatransform siya sa isang brutal at evil, devilish na katauhan. Magiging fuckboy siya, magiging babaer siya. Kasi wala nang logic Ano pang logic sa likod lang yun kung magiging nice gay ka? Kung ganun din lang naman pala yung katotohanan. Di ba? Huwag na. Tularan ko na lang yung bad boy na kung saan addicted sila. So, yun ang reason kumakapal yung populasyon ng mga fuckboy, ng mga bad boy. Yan. So, ang isang ebidensya yan is si Mistisong Baboy Ramo. So, nasaktan siya, na-knockout siya doon sa pag-aakala niya na the more na mabuti ka sa babae, ibabalik nila yun. Hindi siya, tinamaan siya ng kumbaga malakas na suntok, na knockout siya. Yun, pinanganak siya doon sa bagong katauhan na fuckboys. Yan, wala siyang bukang bibig kundi sibak ng sibak. Yun yung isang example nun. So, I think yung Mistisong Baboy Ramo na yan is at one point of time, minsan siyang naging mabuti na lalaki. Kaya yung ganyan. So, isa siya sa mga good example yung Mistisong Baboy Ramo. Lobo. Alright? So, I hope po na nasagot ko po ang katanungan po ninyo, sisters. So, maraming po salamat at huwag mag-alinlangan po na pakisupport at pakilike po at pakifollow kami dito sa aming TikTok podcast. Hanggang sa muli, maraming po salamat. God bless. Peace.